Si Linggit ay isang maliit na isda na nakatira sa batuhan sa ilalim ng dagat. Napakaganda ng tirahan ni Linggit. May mga kuweba na nagtatago ng sari-saring sorpresa. May mga damong dagat na nagbibigay ng sustansya kay Linggit at sa mga kasamahan niya. At ang kanyang batuhan ay parang mahiwagang palasyo na nag-iiba ng kulay depende sa panahon. Kung tag-araw ay kumikinang na parang ginto. At kung kulimlim ay naaaninag sa tubig ang bughaw na langit. Nababalitaan ni Linggit na ang buhay sa mga karatig batuhan ay nag-iiba na at mapanganib. Pero ang batuhan ni Linggit ay maliwalas at tahimik. Araw-araw kalaro ni Linggit ang mga kaibigan niyang munting isda. Sila'y masaya at tuhang-tuwa sa buhay nilang mapayapa. Sabay-sabay silang lumalangoy pataas upang masagap ang init ng araw at saka sumisisid pababa upang siyasatin ang mga lihim ng dagat. Kay bilis nila, kay saya ng kanilang buhay na walang iniintindi. Ngunit, isang araw, ay dumating na sagabal sa kanilang mapayapang mundo. Siya ay si Barakuda, isang dambuhalang isda. Ngasab! 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 Nguya! 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 Aking kakainin, mga munting isda! Kay tatalim ng ngipin ng salbay Barakuda. Ngasab! 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 Nguya! 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 Kinain ni Barakuda ang maraming kawawang isda. Ang sarap ng buhay dito sa batuhan. Dito muna ako titigil hanggang mabusog ng lubusan. Natakot ang mga isda. Mula nang dumating si Barakuda, ayaw na nilang maglaro at lumangoy pataas. Ayaw na nilang sumisid pababa. Ano kaya ang mabuti nating gawin? Kung hindi natin siya pitigilin, tayo kanyang uubusin. Ngunit napakalaki niya at napakaliit natin. Mabuti pa siguro ang ating batuhan ay lisanin. Wag! Bakit tayo aalis sa ating tirahan? Manap na lang tayo ng paraan para si Barakuda ay palayasin. Paano natin malulutas itong ating problema? Tanong ng mga munting isda. Paano natin mapapaalis si Barakuda? Nag-isip si Linggit. Naghanap sila ng sagot sa mga aklat at lumang kasulatan ng kanilang batuhan. Nagtanong sila sa matatandang isda at sa mga siyentipiko at dalubhasa. At may naisip si Linggit. Pinatawag niya ang kanyang mga kasama at sila'y tulong-tulong na nagplano ng kanilang gagawin upang ang kapwa munting isda ay mailigtas sa panganib. Maya-maya, sila ay natuwa. Lagot ka, Barakuda! Lagot ka, salbahing isda! Katapusan na ng mga araw mo ng pagsasalanta! Yay! Tahimik sa batuhan nang si Barakuda ay tumiting. At siya'y nagtaka. Ngasab! 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 Nguya! 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 Nasaan na ang mga munting isda? Anong gulat ni Barakuda nang bigla na lang lumitaw ang isang higanting isda na namumula ang mga mata? Sabi ng higanting isda, ngasab, 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 nguya, nguya, nguya. At
na takot si Barakuda, ang salbahing isda. Mahina pala ang loob kung gumanti ng salakay ang kaaway. Yay! Lumaya si Barakuda! Wala na ang salbahing isda! Ligtas na tayo sa kanya! Yay! Tuwang-tuwa si Nalinggit at ang kanyang mga munting kasama na siya palang nagpanggap na dambuhan ng isda. Naitaboy nila si Barakuda, ang malaki at salbahing isda. At mula noon ay wala nang nagtangkang sumbakop sa matatapang na isda. Ang lakas ng ating tagumpay ay nasa ating pagkakaisa. Ito ang mahalagang natutunan ng mga munting isda.